Hello mga idol, yan at tayo nga po pala ay maglakad-lakad muna ngayong umagang ito at ngayon nga po pala ay araw na ng Lunes at napakaraming mga kapatid nating mga iglesia ng Cristo ngayon ang nakikiisa para sa ah, katahimikan ng ating bansa kasi napapansin din ng ating mga kapatid ng mga iglesia na talagang iba na, ang laki na ng pinagkaiba ng ano bansa natin. Talagang may halong hindi magandang nangyayari talaga. Kasi kung talagang gustong linisin ng ating gobyerno o ng ating mga mambabatas o mga kongresista ang ating bansa, dapat lahat ay imbestigahan. Hindi lamang iisang tao ang kanilang pinupuntirya lagi, no? Parang napakalaki ng anon talaga nila sa mga Duterte. Ako wala naman ako bilang isang OFW, no? Independent talaga ako. Napapansin ko lang kasi sa nangyayari ngayon, halos lahat ng napakaraming mga OFW rin at hindi lang OFW nakakapansin, talagang parang iisa lamang yung kanilang kanilang kumbaga sa bilyar, parang iisa lamang yung kanilang tinutumbok na number para mapashoot sa butas, no? Kasi kung talagang sila, yung sabi nila na malinis sila. Alam nyo, ako dati hindi ako mahilig manood ng mga nangyayari sa atin, pero ngayon talagang sumusubaybay na rin ako at nakikita ko rin talagang sa totoo lang ay maganda ang pamamalakad ni President Bongbong. Ang problema nga lang ay may napapansin din tayong dahil sa mga kanyang mga alipores, no, mga kanyang mga nakapaligid sa kanya. Yan ang isa sa mga pwedeng yan ang isang sa mga pwedeng magpabagsak sa kanya, yung mga nakapalibot sa kanya. Yan dapat kahit anong ganda ng gustong mangyari ng presidente, kung ang mga nakapalibot sa kanya yung mga alam nyo na, di ba? Alam na natin lahat yung ibig kong sabihin ay yan ang isa sa magpapadown talaga sa kanya. Kaya mahirap, maganda man ang iyong gusto mangyari, pero yung mga nakapalibot sa'yo, kita nyo naman, no? At halos nako, talagang grabe na kaysa sa mga nagdaang mga administration, no? Administrasyon yan. Napaka masyadong parang napaka politika na talaga ngayon. Parang wala ka ng lahat ng pwedeng ay talagang sa iyo, itatapon sa iyo once na ikaw ay nag-against sa kanilang mga kagustuhan. Ako isa akong ordinaryong OFW at wala akong kinikilingan na lahat kayo ay idolo ko. Lahat kayo ay mahal ko bilang isang namumuno sa ating bansa. Pero dapat ay yung yung talagang alam naman nating, ramdam na nating mga Pilipino na talagang dapat ay malasakit yung sinasabi ng pagmamalasakit sa bayan. Ay bigyan nyo naman talaga ng kasi pansin na marami nakakapansin, hindi lang kami, hindi lang isang tao, napakarami na. Sobrang sobrang nang down ng ating sobrang na tayong down talaga sa mga nangyayari. Nakakalimutan na natin yung mga ibang obligasyon natin sa bansa. Nakapokus na lang tayo sa mga ganyang natapos na lang siguro ang pagka-presidente ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung kanya mga kanyang mga nakapalibot sa kanya ay sa Duterte at Duterte pa rin sila nakapokus talaga, walang iba. Dapat ay gumawa naman kayo ng para sa mga mamamayan. Gumawa din kayo para naman maramdaman talaga na kayo may malasakit. Basta masasabi ko lang, lahat kayo ay aking iniidolo at bilang isang Pilipino ay hangad ko na talagang may pagkakaisa talaga. Napakagandang yan para sa ating lahat dapat.
iwasan na natin sobrang pamumulitika kasi ang pamumulitika sobra ay hindi rin maganda. At hindi lang Pilipinas na nakakakita sa atin, maraming bansa ang nakasubaybay sa nangyayari sa ating bansa. Bilib ako sa mamalakad din ni Bongbong Marcos kasi alam niyo naman nag-umpisa sa kanyang magulang, no? Ay talaga namang napakaganda. At yun nga lang, yung ang napupuna ko lang yung mga nakapalibot sa kanya. Dapat yan ang ano niya, usisain at bilang isang pangulo, dapat tumindig siya talaga sa sarili niyang mga paa at ipakita niyang siya talaga ang nagko-control sa ating bansa. Huwag siyang padidikta sa mga nakapalibot. Sa kanyang pag-upo bilang isang presidente, alam natin na kaya niya lutasin ang problema ng Pilipinas. At itong topic naman ito ay nailabas ko lang kasi isa ako sa mga nakiano sa Iglesia ni Cristo, sa ating mga kapatid na iglesia, no, na hangad ko na maging mapayapa ang ating bansa. Hirap na nga tayo, tapos hirap pa tayo sa ating mga nakikita ay wala na talaga tayong pag-asa pa ganyan. Mauwi tayo sa wala lahat. Maputik yung daan, no, guys. Kaya delikado ito sa mga napakaputik ng daan dito. Ngayon lang ito. Umulan siguro, umulan nga pala kahapon. At kung hindi umulan, alikabok naman. Mabuti na lang pala umulan. Kaya sana wish ko sana ay maging maayos talagang bansa natin at para pamarisan din tayo ng ibang bansa, kasi kung puro na lang tayo batuhan ng mga aligasyon sa isa't isa ay walang mangyayari at para na tayo mga bata nito na away bati mahirap. Kaya dapat kung magkaisa na lang tayo para sa ating pag-unlad ng ating bansa. Dahil ako kahit naman sinong presidente, sinong nakaupo ay hindi naman kami talaga nakahingi pa ng tulong, pero natulungan kami. Sariling apply talaga namin kung bakit kami nakarating dito. Kaya yun, at sabi ko nga, kahit sino maging presidente ay mahal namin yan, kahit na tayo, hindi natin basta masasabi ko lang talaga yun lang at mahirap na rin tayong magbigay tayo ng maraming komento. Wala yatang bakante. Ayan dito tayo. Ano sa'yo? Ha? Ano tingin mo na ako dito ba? Yun lang at tayo mag-agahan. Chicken curry. Tita Miss? Karata. Ay, Chimchim Barber siya pa. Yan naman guys, at magandang umaga po. Bye bye po. Magandang umaga sa lahat. Bye bye. Chicken curry.